Nasa atin na ngayong StreamYard si Ma'am Grace Mirandilla Santos, isa pong analyst and lead advocate po ng Better Internet PH. Good morning po, ma'am. Good morning po. Opo. Magandang umaga po sa lahat. Salamat sa panahon. Okay, Cha, go ahead please. Yes po, Miss Grace, si Chacha po ito. Thank you po for being on the show. Siguro ito na muna ang pag-usapan po natin. Sigurado ako kayo po dyan sa Better Internet Philippines bilang isa sa mga sumusuporta dito sa Konektadong Pinoy Bill. Pinag-aralan nyo pong maigi ang mga nakapaloob sa batas na ito para lang po mas maintindihan ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Para po sa inyo, ano po ba yung pinaka-layunin nitong Konektadong Pinoy Bill? At sinasabi nga dun sa statement na ito na yung sagot sa problema sa current telco system sa bansa at sa mabagal na internet po dito sa Pilipinas. Okay. Una po sa lahat, hindi lang po ang Better Internet PH ang nag-aral sa Konektadong Pinoy. 3 kongreso na po ang pinagdaanan ng bill na ito, 9 na taon ng debate, konsultasyon at mga public hearings. Bukod po dito, ang Department of ICT, ang NEDA, ang Philippine Competition Commission, ilan lang po ito sa mga agencies na sumusuporta at nagte-champion sa Konektadong Pinoy. Pinasa na rin po ito ng Kongreso at Senate at sinertify as urgent ng Pangulo. Ang Konektadong Pinoy po ay naglalayon na buksan ng internet market para magkaroon po ng more choices ang mga consumer pagdating sa internet service provider. Kasi matagal na po tayong nagtitiis sa mahal, mabagal na internet at marami pong barangay, mga 19,000 barangays po yan, ang hindi pa konektado hanggang ngayon sa internet. Ito po ay dahil sa mga outdated o makalumang batas na nung dinisenyo po sila, mga analog era technology pa po ang ginagamit natin to communicate. Yun po yung mga landline telephone. So dahil po doon, kakaunti lamang ang providers na pwedeng magtayo ng digital network sa Pilipinas kasi kailangan nyo ng congressional franchise. Ang congressional franchise po ay batas na ipapasa ng Kongreso. So nagdadaan po ito sa usual na proseso ng batas. No? Usually 2 to 3 years po yan bago maipasa. At ano lang po yun, first step lang po yun para makakuha ka ng lisensya bilang network provider. At after po ng congressional franchise ay tsaka kakakuha ng permit sa National Telecommunications Commission. So dahil po ito ay napakahabang proseso at kailangan mo talaga ng, hindi lang kapital, kailangan mo ng mga lawyers, kailangan mo ng mahabang panahon, kakaunti lamang po ang kayang kumuha ng franchise. So iilan lang po ang mga choices natin sa internet service providers, lalo na po yung mga nasa kanayunan, yung nasa rural areas. Usually po dito sa Metro Manila, hindi natin masyadong ramdam kasi meron po tayong several choices. Pero pagdating sa probinsya, usually isa lang po yun eh. So ang infrastructure po ang pinakamalaki nating problema at nililimitahan po ito ng mga lumang batas natin. So kulang po tayo sa kompetisyon, kaya mataas ang presyo ng internet service. Opo. So ma'am, yung po mga binabanggit nyo, na maraming mga barangay, mga kanayunan na hindi pa inaabot ng serbisyo nitong mga malalaking telcos na ito, ano ang garantiya na ito pong mga papasok na new players, talaga magseserbisyo doon po sa mga, tawagin na rin natin mga last mile na mga areas? Magandang tanong po yan, Manong Ted. Yun pong Konektadong Pinoy, hindi lang siya magbubukas ng market para sa new players. Binibigyan niya rin po ng pagkakataon ang mga existing local internet service providers na mag-expand ng network nila. So kasalukuyan po, halimbawa, marami po tayong mga small players na nasa probinsya. Marami po dyan mga cable TV operators na kayang maglatag ng fiber optic cables. Sa ngayon po, kailangan nasa isang municipality lang sila. Kasi kapag tumawid po sila ng municipality, halimbawa kailangan nilang kumuha ng internet bandwidth from the city, kailangan po nila ng 2 bagay. Either kukuha sila ng congressional franchise para payagan silang
mag-expand ng network, kahit po isang munisipalidad lang yan, Opo, opo. or kailangan po nilang kumuha ng provisional authority to operate. Sorry, medyo technical na po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kailangan po nilang kumuha ng provisional authority or PA to operate para lang tumawid ng municipality. Ngayon, ang PA po na tinatawag natin, kailangan po itong dumaan sa isang quasi-judicial process. So para po itong litigation, ito po itong legal process na para kang nasa korte. At yun po ay kailangan gawin sa Manila ng NTC sa central office. So, yung pong dalawang options ng ating small player ay hindi lang po matagal kundi napakamahal gawin. Opo. Ito po ay hindi naaayon sa ease of doing business at hindi po ito katulad ng ginagawa sa ibang bansa. Tayo lang po, ang Pilipinas lang, ang kaisa-isang bansa na nagre-require ng congressional franchise. So sa ibang bansa, administrative process lang po ang ginagamit para maglisensya ng network operator. Pero ang ano po, Manong Ted, ang administrative process, may kasama po yung mga pagtingin sa iba-ibang criteria, pwedeng financial, technical. So to answer my question, ma'am, to answer my question, paano po matutugunan ng Konektadong Pinoy bill? Ito pong tanong ko na ang mga kanayunan, ang mga hindi inaabot ng serbisyo ng internet, malalagyan nitong mga new players na ito. So yun pong new players, pwede po silang pumasok sa merkado kung saan nakikita nilang may market. Pero sir, ang mga existing players po natin na nandoon na mismo sa malapit sa mga remote rural areas, pag hinayaan po sila ng ating batas na i-expand ang network nila, hindi na nila kailangan maghintay ng big players or hindi na nila kailangan maghintay ng new players para pumunta doon. Kailangan lang po silang i-allow ng batas. So ang Konektadong Pinoy po ay papayagan na ng mga local ISP, hindi na kailangan kumuha ng congressional franchise at i-expand po nila. Kung halimbawa kung nasa city po sila or nasa poblasyon, hahayaan na po silang palawakin pa yung network hanggang umabot doon sa medyo rural at remote areas po. Okay, so ang sinasabi ni Ma'am Chacha, yung mga existing na dyan, hindi makatawid sa ibang mga jurisdiction, kinakailangan dumaan sa napakahirap na proseso ngayon, pwede na. Papayagan na sila. Ganun pong, ma'am, ang inyo pong paliwanag. Yes po. Sige po, okay. Yes po. Opo. Ma'am, yung pong ownership nitong mga new players, ano ho ba ang sinasaad po ng batas? Sila ho ba ay dapat majority Filipino pa rin o maari na pong majority dito ang mga dayuhan na nagmamay-ari ng mga telcos na to? So, ang Konektadong Pinoy po ay para po sa internet service provider, hindi po kasama dito yung basic telecommunications. So, ayon po sa bill, doon po sa naipasa sa ng third reading sa Senado, maaari pong pumasok ang either foreign or local company. Pero kapag foreign po, kailangan hindi siya state-owned enterprise or hindi siya kontrolado ng foreign government. Malinaw po yan sa Konektadong Pinoy Bill. Opo. Hindi siya kontrolado. So, halimbawa po, yung pangamba ng iba, siguro napakinggan nyo sila, yung China. Opo. Paano daw yung kung sakasakali na hindi nga state-owned yung telco, pero as we know, practically po, ang China, maaari siya maglagay ng dummies at pasukin po ng service provider ang Pilipinas ng mga Chinese companies na hindi lantaran na kontrolado po ng Estado ng China. Pero sa totoo lang, state-controlled pa rin. Okay. Yan po ay isang bagay na nalilito ako kasi hindi lang naman po China ang ibang bansa na may internet service provider. In fact, kung titingnan niyo po ang cybersecurity, hindi lang po iisa ang pwede mong maging threat actor. So ang pinupunto ko po dito ay kapag binuksan natin ang bansa para sa mga foreign players, magkakaroon ng pagkakataon ang lahat para pumasok kasama na ang mga ating mga kaalyado na bansa at magkakaroon din po ng kompetisyon ang isang bansang tulad ng China. Tsaka Manong Ted, ngayon naman po ay alam naman natin na ang China ay nandito na. Kung titingnan niyo po ang equipment ng mga biggest telcos natin, marami po dyan
ay galing sa China. Opo. Ang pinaka-importante po sa cybersecurity, kahit anong threat actor pa yan, kailangan meron tayong compliance with cybersecurity standards, meron tayong mga measures, preventive measures, at may risk assessment tayo kung anong kailangan natin para mapatibay natin ang ating cybersecurity. Hindi po nagmamatter kung anong bansang pinanggalingan yan, local or foreign. Basta po nakakonekta ka sa internet, kailangan mong tingnan ang anong standards ang meron, no, global best practice. Yun lang po ang tanging paraan para maprotektahan natin ang networks natin at ang ating mga sarili, pati ang ating mga devices bilang consumer, para maprotektahan natin ang sarili natin against any kind of cybersecurity threat. Opo. At padagdag ko lang po, Manong Ted, nandiyan po yan sa Konektadong Pinoy. Nire-require po yan ng Konektadong Pinoy at ito po ang kauna-unahang bill kapag naipasa siya at naging batas. Ito po ang kauna-unahang magre-require ng compliance with cybersecurity standards across the board. Opo. Kahit na big player ka or small player ka, kinakailangan mong magdaan sa cybersecurity audit. Opo. At titingnan po yan ng gobyerno. That is under the cybersecurity certification provision of the bill. Yes po. Opo. Go Chia. Okay. Yes po. Ma'am Grace, isa din po sa ibinibigay na punto ng mga against po dito sa Konektadong Pinoy Bill, yung hindi na kailangan ng legislative franchise nga, nabanggit niyo po yung kanina, para sa data transmission provider. So pag walang call, no need for legislative franchise. Pero yung ganong klase ng provision, hindi po ba yun parang mawawala na ng accountability itong mga bagong players na papasok compare dun sa mga nauna na medyo dumaan po talaga sa butas ng karayom bago po nagkaroon ng prangkisa at makapag-operate po, makapagbigay ng serbisyo dito sa Pilipinas. Ano pong thoughts nyo doon? Maganda mo tanong yan, ano? So, ito po ang Konektadong Pinoy, kumbaga dadaan sa butas ng karayom, ibang karayom lang po, ano. In fact, kung titingnan niyo yung current na batas natin, wala po gaanong kapangyarihan actually ang gobyerno, lalo na ang NTC, ang industry regulator, para busisiin ang internet ngayon kasi it's value-added service lang po siya. Ngayon, ang Konektadong Pinoy ay nagbibigay ng totoong kapangyarihan sa gobyerno para protektahan ng publiko at para i-ensure na totoong mga eligible lang ang pwedeng magtayo ng network. So, marami po tayong requirements na makikita sa bill. Una, yung eligibility criteria na hindi lang po ang NTC ang gagawa, kundi ang Department of ICT. Ang eligibility criteria na yan ay magdadaan po sa pagsusuri talaga ng mga iba-ibang ahensya. Pangalawa po, yung pagsunod sa cybersecurity standard, tulad ng binanggit ko, kauna-unahang pagkakataon po ito. So, titingnan po ang global best practice at magkakaroon po ng tinatawag natin na baseline. Opo. Meaning, kahit na gaano kalaki or kaliit na industry player, kailangan mong sumunod dito. Opo. Magkakaroon din po ng cybersecurity audit. Opo. First time din po ito na nasa batas. At syempre yung performance metrics. Ang performance metrics po wala ngayon sa kasalukuyan. Wala pong tinitingnan na quality of service standards. Wala po yan sa batas. Pero ang Konektadong Pinoy, lalagyan na po niya yan ng performance standards. Yun po yung halimbawa po, download speed, yung latency, kung reliable ba, yung availability ng network. Opo. So yun po, magkakaroon po ng ganun. Sige. So ma'am, kasi nga po, dito po sa batas na ito, klaro, no? Ang regulator talaga, ang chief regulator, NTC, di ba? Yan sila, ang chief regulator. Opo. With supervision ng DICT as provided for by law. Pero, yung nga, no? I mean, the proof of the pudding is in the eating. Ika nga po, di ba? Oo, pag ito'y naipatupad na, tsaka lang natin malalaman kung effective ba itong batas at true sa kanyang promeso. Pero sa ngayon, ma'am, hindi naman talaga toothless ang NTC, di ba? Ang NTC ngayon, sa kanila pong regulatory powers din, kahit sa mga telcos, di ba? Sa mga tawag, etc. Dito ba naniniwala kayo, itong mga taga-NTC, magagampanan nila ang kanilang tungkulin dito? Marami pong limitasyon ng NTC ngayon kasi marami pong limitasyon sa batas. Kasama po dito yung mga maraming gray areas at mga Yes, ma'am. confusing. Opo, we know. Kasi Opo. nga, even doon sa drop calls,
Kinakailangan marami silang katwiran, 'di ba? Kinakailangan ng 200 beses pa. Tapos ang multa Mm. napakaliit. Alright, pero basically po may sinasabi din yung iba na doon na lang sa punto ng advertisement mo eh. Kung gaano ka bilis yung speed na hindi mo naman nagagampanan, kung talaga daw gugustuhin ng gobyerno ngayon, pwede naman. Pero hindi lang ginagawa. So be it. Ano ho? Nandiyan na yan. Pero dito po ngayon sa Konektadong Pinoy bill na ito, nasa NTC, isinasalang-alang na naman ang lahat practically ng regulasyon dito. Kayo po naniniwala kayo na itong mga taga-NTC, magagawa nilang trabaho nila ngayon? Naniniwala po ako na ang NTC, katuwang ang DICT, Mm. PCC at DTI, kaya po nilang gawin yung trabaho nila kapag pinayagan po sila ng batas. Kasi ngayon po, maraming gray areas eh. Ang NTC lang talaga yung pinaka-regulator. Pero sa Konektadong Pinoy, Opo. makikita niyo po dyan yung ibang sections na very clearly inalalatag. Ang DICT, katuwang na ngayon ng NTC. Opo. Sa policy making, sa put up ng mga standards at mga criteria, Mm-mm. pati na rin po yung mga policy framework na kailangan ng NTC para tulungan siya. Mm-mm. Ang capacity building po ay definitely isang bagay na kailangan natin. Mm-mm. At nakikita naman po namin na dahil po papayagan na ng Konektadong Pinoy, pati ang pagtulong ng Philippine Competition Commission sa NTC, mas magiging mabisa po ang pagtatrabaho ng NTC kasi ngayon nag-iisa lang siya eh. Opo. So ngayon po ay tulong-tulong, kumbaga sama-sama na sila kasi may mga kanya-kanyang mandato na sila Opo. sa ilalim ng Konektadong Pinoy. Opo. Ano po ang sa inyo rito sa provision na immunity from suit na public officers, employees, and agents of government agencies tasked to implement the provision of this act shall not be subject to any action, claim, or demand in connection with any act done or omitted by them in the regular performance. May catch lang po dito, di ba? Except daw kapag may ginawa silang bad faith o gross negligence. Yeah. And knowing the justice system in the country, medyo, ba't kinakailangan pa ng ganito? O na provision sa batas na hindi mo maaaring habulin itong mga taga-NTC kung sakasakali na sila ang maging dahilan na naman, no? Itong regulator na naman sa suhulan, sa bibigyan ng permit, sa red tape na paiiralin na naman kung sakasakali, hahanapan ng kung ano-ano. Alam niyo ho yun, kapag ang regulator gustong kumita, gagawa ng paraan para kumita. But in this case nga po, medyo may gantong provision. What's your take on that, ma'am? Apo. I think very clear naman po yan, Manong Ted, na ang immunity from suit dyan ay kapag ginagawa ng regulator ang trabaho niya. Kasi sa ngayon po, i-admit naman natin na maraming pagkakataon po na ang regulator, kahit na gustuhin po niya na gawin ang trabaho niya, pwede po kasi siyang ihabla as an individual. Mm-mm. So kailangan po nating protektahan ng ating regulator nang sa ganon, hindi po siya matatakot na talagang i-enforce ang batas at gawin ang nararapat. Dahil lang po pwede siyang ihabla as a person, as an Opo. individual. So yun po yung provision na yan, para Opo. po yun doon sa protection ng regulator. Opo, sige po. So ma'am, kayo po'y nananalig na ito po'y lalagdaan ng ating Pangulo. Ito ho kasing lumusot na, na bersyon ng naturang panukalang batas. Opo, at kami nagpapasalamat kasi ang mismong Kongreso po at Senado ay sila po ang nagpaunang mag-aproba nito. So kahit po tinatanggal ang congressional franchise, essentially yung franchise giving power nila, nakita nila na panahon na talaga para i-modernize ng Pilipinas ang licensing process para talagang umusbong ang internet natin. Ang Pangulo po ay nag-certify nito, ng bill na ito as urgent. So kami po ay nagtitiwala na talagang may follow-through ito dahil vision po ito ng Pangulo for the Philippines digitalization. Pero higit sa lahat po kasi ang Konektadong Pinoy, magbebenepisyo dyan yung tayong mga karaniwang tao.
mga estudyante, Opo. manggagawa, maliliit na negosyo. So consumers po ang panalo sa Konektadong Pinoy. Kaya naniniwala po kami na ipapasa po natin ito. Opo, salamat po sa ganun pong pananaw, ma'am. Ano ho? Pero dito po sa kabilang banda, ano po sa panghuling punto, doon sa mga hindi na ho naniniwala sa ipinapangako ng Kongreso. Balikan natin oil deregulation law, ipinapangako dahil sa deregulation, magkakaroon po ng mas mababang presyo ng gasolina because of competition. Electric Power Industry Reform Act, pinapangako na gaganda ang presyuhan po pabor sa consumers ng kuryente because of competition din. Opo. At ngayon po, eto. Opo. Hindi ho naman nangyari yung pinapangako ng dalawang batas na iyon. Ito ho na naman pong pangako nito. Because of competition, gaganda ang serbisyo at magmumura ang internet. Ano po ang inyong damdamin at masasabi doon? Una po sa lahat, Manong Ted, magkakaiba po yung mga industriya na yun. Ano? Ang internet po ay kaya ng isang maliit na player basta i-ensure lang ang quality of service at nagko-comply siya sa standards. So, kumbaga ang internet po, network po siya. May mga maliliit na players, may mga malalaking players. At usually ang mga maliliit na players, bumibili po yan ng internet sa mas malalaking players. Ito po ay posible sa internet. Hindi mo kailangan na naglalakihang mga internet service providers ka para pumunta sa mga komunidad. In fact, ngayon po, meron po tayong at least 1,000 na small ISPs na handa po silang mag-invest sa kani-kanilang mga komunidad para palawakin ng access. So, magkaiba po ang industriya na yun at sa internet, posible po yun. Lalo na kung mas maraming maliliit na players ang papayagang magtayo ng network. Di ba sa oil industry meron din small players? Di ba ma'am Yes po. sa oil industry may tinaguri ang small players. Di ba? Opo, pero yung small players ganun din ang singil sa petrolyo, sa big players. Well, anyway, opo, ganun din po naman po sa oil industry. May tinagurian, di ba? Meron nga silang Small Players Association sa oil industry po, ma'am. O, sige. So anyway, so ma'am, tayo po looking forward dito po sa sino bang ayaw, ma'am, di ba, na mas murang internet service, mas mabilis na internet service, and higit sa lahat po, yung mas mabilis. Di ba, na pag gusto mo magpakabit, mabilis dapat. Yung gusto mo ng repair, mabilis din. Kasi nga ngayon, yan ang problema po ng marami, no? Mahal, mabagal, at ang bagal din po ng after-sale service, so to speak. Ano po, ma'am? Ang small players, Manong Ted, usually nasa community yan. So, ang mga after sales, kung ano-anong mga repairs na kailangan, mas mabilis po yan kung ang small player ay nasa community ninyo. Opo. Yes, ma'am. So, Sige. ngayon po kasi hindi ganyan ang nangyayari. Usually nasa cities lang po yung mga facilities at personnel. So, hopefully po, mas magagampanan po ng small players yung role niya. Opo, sige po. Salamat po na marami, Ma'am Grace, sa inyo pong panahon sa aming programa para po naman sa panig nga nitong mga nagsusulong ng naturang panukalang batas. Salamat po, ma'am. Mabuhay po. Thank you. Salamat po. Thank you very much.